Kung bibili ka ng phone at budget mo ay 7K to 10K, ito yung pinakadelikadong range. Kasi sa presyo na to, lahat ng brands maganda sa papel pero hindi lahat bagay sa'yo. At ito yung problema, pwede kang pumili ng mataas na specs pero pag hindi tugma sa actual use mo, ang ending sayang lang. So imbis na tanungin mo kung alin ang pinakamalakas, ang dapat na tanong mo is alin ang para sa'yo. Dito ka dapat mag-focus. Unahin natin yung pinaka-common na user. Kung ikaw yung tipo na gusto lang ng sulit at hindi ka naman heavy gamer, hindi ka rin camera focus, Infinix Hot 60 Pro ang piliin mo. Ito kasi yung pinaka-safe choice sa buong list. AMOLED na 1.5K, 144Hz pa, tapos malinaw kahit outdoor. Sa daily use, scrolling, YouTube at social media, smooth siya. Hindi ito yung inaasahan mo kasi sa presyo niya usually may kulang. Pero dito balance siya. Performance nasa around 444,000 Antutu. So hindi siya mabagal. Kayang-kaya ang multitasking, casual gaming at everyday apps. Ito yung dapat mong pag-isipan. Kung ayaw mo nang mag-compare at gusto mo lang ng halos okay na sa lahat, eto na yon. Pero eto yung reality. Hindi man ganun ka-consistent yung updates, siya yung pinakasulit kung titingnan mo as a whole kasama yung presyo. Ngayon kung ikaw naman yung heavy user, yung tipong laging naka-data, naka-games o ayaw mo lang talaga mag-charge ng madalas, Tecno Pova 7 ang para sa'yo. 7,000 mAh battery. Real talk, ito yung phone na pwede mong gamitin buong araw tapos may matitira pa. Kung ayaw mong ma-stress sa battery, ito na yung pinakasulit. May bypass charging pa. Ibig sabihin habang naglalaro ka, hindi diretso sa battery yung init. Performance, nasa 442,000 Antutu. So halos same lang sila sa Hot 60 Pro. Hindi siya pang ultra gaming pero stable siya. Yun nga lang, IPS LCD ang display. So kung galing ka sa AMOLED, mapapansin mo agad na hindi siya ganun ka-vibrant. Ngayon kung iba naman ang priority mo, hindi battery, hindi camera, kundi comfort at design. Yung tipong ayaw mo na mabigat, ayaw mo na makapal, gusto mo lang na madaling gamitin sa araw-araw, andyan ang Tecno Spark Slim. 5.93mm lang ang kapal nito. Ibig sabihin, sobrang nipis, sobrang gaan hawakan. Hindi ito yung inaasahan mo kasi kadalasan pag manipis, mahina. Pero ito hindi. Nasa 513K ang score, so mas malakas siya compared sa karamihan dito. AMOLED 144Hz din, so hindi ka lugi sa display. Kung gusto mo ng phone na hindi nakakapagod gamitin kahit matagal, eto na yung pinaka-komportable. Pero eto yung kapalit, camera niya hindi priority, sakto lang. Ngayon punta tayo sa specific na user. Kung ikaw yung mahilig mag-picture, mag-video, mag-content, o gusto mo lang na malinaw yung kuha mo kahit hindi ka marunong mag-edit, andyan ang Tecno Camon 40. Ito yung camera focus sa list under 10K. May OIS, so mas stable yung shots mo kahit gumagalaw ka, mas malinaw pa rin. May ultra-wide pa at 32 megapixel selfie. Hindi ito yung inaasahan mo kasi sa presyo niya, bihira kang makakakita ng ganitong camera setup. Kaya kung camera ang priority mo, ito na yung pinakasulit. Pero ito yung warning. Pagdating sa gaming at heavy apps, hindi siya kasing smooth ng iba sa list. Mas ramdam mo yung limit niya pag matagal na usage. Ngayon kung gusto mo naman ng kakaiba at hindi ka satisfied sa basic features, gusto mo ng premium feel kahit budget, ito ang Infinix Note 50. Ito yung may aluminum frame at may wireless charging. Sa 10K range, bihira ka makakakita ng wireless charging. So kung gusto mo ng ibang experience, ito yung option mo. Sa performance, nasa around 440K, so okay siya sa daily use. Pero hindi siya best performer, hindi rin best camera, so hindi siya para sa lahat. Ngayon kung ayaw mo na talagang mag-isip, gusto mo lang ng pinaka-safe, pinaka-balance at pinaka-long-term choice, nandyan ang Poco M8 5G. Ito yung pinakamalakas sa list, naka Snapdragon 6 Gen 3 na nasa around 600K. So malaki yung gap niya sa iba. Ito dapat yung pinag-iisipan mo. Kung gusto mo ng phone na tatagal sa'yo na ilang taon, ito yung pinaka-practical. Naka 5G na, may 4 years OS updates at 6 years security. Naka AMOLED display na din, may malakas na speakers at naka IP66 rating. Hindi ito yung inaasahan mo kasi sa presyo niya parang mid-range na yung experience. Pero ito yung reality, hindi siya pang camera focus user. Ganito lang kasimple, kung gusto mo ng safe choice na pasok sa budget mo, Hot 60 Pro. Kung battery ang priority mo, Pova 7. Kung slim at komportable naman, Spark Slim. Kung camera, Camon 40. Kung premium features, Note 50. Kung overall, Poco M8 5G. Kung isa lang ang pipiliin ko para sa karamihan, Poco M8 5G pa rin ang pinakasulit overall. Kasi wala siyang malaking weakness. Pero hindi ibig sabihin
alin siya ang para sa'yo. Dito ka dapat mag-focus sa paggamit mo araw-araw, hindi sa specs. Ikaw, anong klaseng user ka? Comment mo sa baba kung alin dito yung pipiliin mo o kung nalilito ka pa, tutulungan kitang mag-decide. Check mo din yung link sa description para sa latest price. Kung nakatulong to, like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong diretso at walang paligoy na decision guide.